Mayor, magandang hapon po. Kanina napanood po namin yung Facebook live niyo na galit na galit. Parang hindi yung may screen nakita namin kanina. Parang meron kayo in-inspection ng isang construction site. Yes. At pinakandado nyo, pinakukupis kayo yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong proyekto ng isang congressman? Oh. Ang initial, kasi magpapatayo kami ng bagong library. Nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. Paano nangyaring nagiba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property, yung mga bakal? Pag-aari yun ng lusod May pananagutan pa yun sa CGSO tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. Ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, ngayon pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. And now we're doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampulan. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Di ba? Inamin na nila Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas. Hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. Ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, inaaprobahan naman namin In fact, I'm gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. Anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. Now, I'm calling the attention, and you tell him this. Lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Totoo, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building nang walang building permit sa City Hall?
He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? O baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ko doon sa mga matatanda eh. Bilhin mo, alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor. Nino? Ni congressman. Dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kaya ngayon, nilock namin yung at pinakakasuhan namin. Ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property giniba nila without, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? That is my challenge to them. You tell that to Congress. Sinabi ko na in-interview na nga ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, yung Sunog Apog Pumping Station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance. Uulitin ko. Good governance. Sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, nang walang building permit? He's a lawyer and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ko. Kaya ako talaga, basta ako poproteksyonan ko ang karapatan ng mga taga Maynila because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong no heart loss ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Tapos ang usapan. Ayun po ang tugong ko dyan. Kaya ganyan ang damdamin ko. Okay na po, boss. Thank you guys. Okay, thank you. Thank you. Thank you.